kababayan, umuulan pa rito sa amin, sa lugar namin. Ito ating mga manok. Kukuha lang tayong payong. Sandali. Kumuha tayo ng payong. Yung ating mga manok. Ito lang mahirap pag pag umuulan. Yun ang mahirap sa pagmamanok dahil talaga naman wala yung ating mga manok na iingayan na. Kahapon din natin napakain to dahil gabi na rin kami umuwi. Ngayon ko na mapapakain itong mga manok ko. Basang basa sila. Yan ang ating mga manok, hindi natin napakain kagabi yan. Yan. Itong mga manok na to galing farm yan. Ang apat na yan, mga babae. Yan. Kaya pakakainin natin to ngayong araw na to. Dito nako, mga puti ang itlog nito. Mga puti yung sipot. Ba't kaya? Oh. Ito lang patitilain muna natin yung ulan bago natin pakakainin yung ating mga alagang manok. Dahil hindi rin tayo makaporma, hindi rin tayo makakilos pag ganito na umuulan. Dahil maghugas ng mga lalagyanan ng pagkain. Yan. Ay lalo lumalakas pang ulan. Ayan. Yan ating mga manok. Kalat na. Nagugutom na yan. Habang hindi tayo magpapakain, patitilain muna natin yung ulan. Tayo muna gagawa ng tungtungan. Tungtungan nila ito. Dahil ito kasi yung ginawa kong tungtungan ng manok ay malaki ang butas. Nahirapan umapak. Ayan steel matting yung kaya gagawin natin ng tungtungan itong kawayan. Itong kawayan na to ayusin natin at ilalagay natin dito sa tungtungan pa ng steel matting. Ayan. Gawin natin ngayong araw na to. Mamaya tayo magpapakain. Lumalakas yung ulan rito sa amin. Balik muna tayo sa bahay. Kuha muna tayo ng gamit, martilyo at tsapa ako para maayos to. Sa kanya. Pero minsan, sabi ng misis niya, subukan pa natin, baka yung pare sa simbahan matulungan yung aking asawa. Kaya umaasa na magbabago ang kanyang mister. Ito pong misis, dinala po yung lalaki doon sa parokya. Nakausap yung pare at sinabi sa kanya, bukas, bumalik ka, tutulungan kita. Kinabukasan po, dumating itong lalaki, hinarapan po niya yung pare. At nandun po yung pare sa garden ng parokya, ng simbahan. Pagpunta po niya doon, sinabihan siya ng pare, tulungan mo muna ako mag-alis nitong mga damo. Bago tayo mag-umpisa, bago tayo mag-usap. Ito naman po lalaki, tinulungan yung pare. Nag-alis ng mga damo. Kaya mo, hindi mo alam, baka makatumba mo. Ginawa po nitong lalaki. Inigaya, niyakap niya, sinipa po niya, hinihila niya, wala pa rin. Hanggang napagod po siya. At sumuko po itong lalaki. Sabi po itong lalaki sa pare, hindi po talaga kaya. At ngumiti po yung pare sa kanya. Alam mo, ganyan ang kasalanan. Magaling kasi ang kasalanan kapag ngumiti ka lang. Kapag hinalaan mo ang kasalanan na mamubo, mamunga, lumaki, kamukha ng puno ng mangga. Ito po magiging tungtungan ng ating pinakita ng tulungan po. Dahil nalusot yung mga paa nila. Kaya ito po yung lalagyan natin para hindi lumusot yung paa nila. Masama daw ang umatay. Pero puros dahil din tayo kapag nagagalit ka sa kapwa. Puros dahil kasi magbabakit kapag masama ang pananalita mo at trato mo sa iyong minamahal. Tumila na yung ulan.
At tayo mag-umpisa na magpakain sa ating mga alagang manok. Ayan. Tumila na po. At mga gutom na yung ating mga alagang manok. Kaya nagawa na natin yung apakan nila. Ito po, tungtungan nila. At ito naman yung may nagawa naman tayo na rito. Ayan po. Dudugtong na lang natin to sa kabila dahil ito open. Ito lang po, open na po to. Yan, binaba rito umulan, no? Hindi naman binaba, kaya talagang umulan lang rito, talagang ayan. Pinakain natin ng ano, yung kanilang lupa, basang-basa ho dyan. Tayo sa ating ginawa, pakain sa manok. Nagawa na rin natin tungtungan yung ating mga manok. Ito naman ay alis naman tayo ngayon. Naghanap tayo ng jeep. Jeep naman nahanapin natin ngayon. Dahil matagal-tagal na tayo walang biyahe. Go, nagpalang maga, kalayang bayan. Going under and I fear this time there's no one to save me. This all or nothing really got a way of driving me crazy. I need somebody to hear, somebody to know, somebody to have, somebody to hold. It's easy to say, but it's never the same. I guess I kinda like the way you numbed all the